Hi guys, welcome to my vlog. I am Coach Jay. Shout out sa mga 5'9 natin dyan, mga natutulog doon sa post. So bago kayo matulog, manood muna kayo sa akin para may matutunan kayo na mapapakinabangan ninyo sa inyong mga duty. So marami pa rin nagko-comment doon sa ating yung inumpisahan kong trend na kung self-defense nga ba o paano i-justify na self-defense yung ginawa nung driver ng SUV laban dun sa dalawang rider na nambubugbog sa kanya, nanununtok sa kanya, at nabaril niya. Na ang update pala ay namatay na. So kung prostrated homicide yung nakaraang kaso niya, multiple prostrated homicide, ay inadjust na nung PNP ang kaso niya sa homicide na talaga kasi namatay na yung isang binaril niya, condolence, na namatay. So, magbabasa tayo ng isang comment o mga ilang comment para dito ko nasasagutin para for the sake of nung ibang nanonood. So, sabi dito sa isa, hindi ko ilalagay pangalan mo, baka ma-cyber libel ako eh. Message mo lang. Gamitin ko na message mo. Panoorin mo muna ang buong video bago ka magawa ng content para may basihan ka ano ang tawag sa taong nanakit na ang kalaban ay sobra sa isa at inuulit-ulit na sasaktan ka. Tawag doon mauling incident. Pag nag-file ka ng aso, binugbog ka ng sobra sa isa, mauling incident po. Binugbog ako. Ang intentional na kalaunan ay mauuwi rin sa fatality sa sobrang bugbog sa kanya. Sobrang bugbog, fatality. Dito ang self-defense papasok, binaril ang kalaban na sumugod-gud, na walang tigil na sumusuntok at pinutukan, bumagsak sa tagiliran ng SUV driver, side approximately 1 foot away. Anong kinalaman? Anong kinalaman ng 1 foot away? Self-defense yun pag ganon. Within the perimeter na pag-aari ng SUV rider. Wala pong SUV rider, sir. Hindi pwedeng i-ride ang SUV. Drive po, drive. Rider is pang motor yan eh. Kabayo, ganon. So, walang kinalaman yung self-defense sa iyong sasakyan na sumusugod kasi inaagaw yung baril mo na naging self-defense dahil 1 foot away. Walang kinalaman yun doon. Ngayon yun naman pong sinasabi mo na ang intention nila sa kalaunan ay mauwi rin sa fatality, papasok po dyan yung probable cause. Hindi pwedeng mamamaril tayo, gamit tayo ng deadly force na ang basihan natin ay haka-haka mo lamang. Eh, ang pangit eh. Binaril ko na. Eh, kung patayin ako niya, mga pangit, walang ginagawang mabuti yan. Mga ganong katwiran, hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng, akala ko Akala ko babarilin ako, akala ko papatayin ako, hintayin ko pa bang bumunot yan. Ang magnanakaw, bago mo masabing magnanakaw, kailangan may ninakaw muna. At sigurado mo na yung item na yun, ininakaw niya. So, hindi po pwedeng sabihin na, may tumatakbo. May dalang wallet. Babarilin ko na to. Halimbawa, gwardiya ka. Tumatakbo, may dalang wallet. Upakan ko to, magnanakaw to. Paano kung ano pala yun, naiwan ng bus? Hinahabol niya yung bus kasi may gamit siyang naiwan doon. Inupakan mo. So, hindi pwedeng gagamit ka ng deadly force, hindi ka po pwedeng gagamit ng baril na nakakamatay na puwersa nang dahil lamang sa hinala mo. O kagaya nun, binubugbog ka, sinusuntok ka, hindi mo pwede sabihin, iintayin ko pa bang kumuha ng panaksak yan? Barilin ko na yan. Mayroon po tayong tinatawag na warning shot. Warning shot po muna. Huwag putok ng putok. Huwag utak pulbura. Dapat kasi inaaral yan eh. Inaaral yung paggamit niyan. Kasi pag ganyan po yung pangatwiran nyo at nangyari sa inyo yan, makukulong po kayo. Homicide din ang magiging kaso mo. So, yun po yung sagot ko dito sa comment na to. Probable cause, sir. Eto pa, babasa pa tayo ng isa. Sabi naman dapat pala magpagulpi ka muna ng magpagulpi. Tapos pag di mo na kaya, sabihin mo, gamitan mo ako ng itak para magamit ko sa iyo itong baril ko. Ganun pala yun, parang mali. Sabi niya. Wala po ako sinabing magpagulpi ka ng magpagulpi.
pwede mo pong itaas kamay mo, kung hindi mo talaga kaya, kung mahinang nilalang ka, di tumakbo ka. Kasi hindi mo talaga pwedeng barilin ang taong nanununtok lang. Kasi nga po, ang hinahanap natin ay yung reasonable force dapat. Or yung equal force lang dapat para mag-materialize yung sinasabi mo, yung pinaglalaban mong self-defense. Equal force. Hindi mo siya gagamitan ng mas mataas. Kung reasonable force naman po, ginamit mo, halimbawa, nanununtok siya, empty-hand siya, kumuha kang pamalo. Kaya iba may dalang pamalo sa sasakyan. Kaya lang, ang masaklap, minsan sa kanya ipinapalo kasi hindi naman siya nag-aral maggamit ng pamalo. Kaya dapat po yung mga ganyan, kung sa tingin mo ma-involve ka sa mga ganyang sitwasyon, kung gusto mong proteksyonan yung sarili mo, ang lamanan po muna natin ito. Kasi kung bibili ka ng baril, bibili ka ng panaksak dyan, bibili ka ng itak para pang self-defense mo at di mo naman alam gamitin, makukulong ka lang. Pero kung alam mo yung tinatawag na reasonable force, baka makaligtas ka. Baka may ikakatwiran ka pag ikukulong ka na. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, marami sila, nag-iisa ka, paano mo sila lalabanan ng equal force? Suntok ka lang ng isa, sinusuntok ka ng 5. Reasonable force pa rin, sir. Reasonable force. Pwede ka gumamit ng pepper spray. Pwede kang, sa akin kung 5 lang, hindi problema. Sa akin kasi hindi problema yung 5 eh. Kahit 10 mo pa. Basta maliliit lang, huwag malalaki. Pag nailabas ko yung aking pamalong mahabang ganun, pag napalo ko ang isa dyan, tatakbo na lahat yan. Di ba? So, hindi pa rin po pwedeng maging self-defense yung pamamaril. Hindi po pwedeng ikatwiran natin yung mga katwiran ninyo. Pag ganyan po yung katwiran nyo, makukulong po kayo.